kapatid, muli andito na naman ang inyong maliit mababang lingkod na sa inyo walang sawa na naghahatid ng tunay na balita. Puso ngayon yung sinasabi nilang mga fake news, diba? At yung sinasabing fake news nila hindi nila sinusuri kung kanilang sarili, kung tunay ba talaga yung kanilang mga ginagawa. Unang-una mga kapatid, suriin natin yung ating pinaniniwalaan kung totoo ba o hindi. Yung ating kaugnayan sa ating Panginoong si Isaw Ama. Kung tunay ba at tayo ay tapat sa Kanya. Kahit sinasabi mo na kumukontra ka sa fake news, mga kapatid, kung ang pinaniniwalaan mo o relihiyon na sinusunod mo ay hindi pinag-uutos ng ating Ama, kasama ka sa fake. Kasama ka sa hindi tama. Ibig sabihin, pag peke, ibig sabihin mali, impostor, hindi tama, hindi tunay. Dahil ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, makikita mo doon, maririnig mo doon ang 10 utos, mga kapatid. Yun yung tunay na relihiyon, mga kapatid. Sasabihin mo, ikaw ay kumukontra sa fake news, kumakain ka naman ng baboy, kumakain ka naman ng dinuguan, sumasamba ka naman sa rebulto. Ay ayaw ng Ama ng ganun, mga kapatid. Pinagbabawal ng Ama yun sa banal na kasulatan. Suriin mo mabuti ang iyong sarili. Bago ka kumuntra at makipagtulungan sa nagsasabi ng fake news. Sabagay, meron na mga pasabi din sa banal na kasulatan na sabi ng ating Ama doon, ano man ang sabihin sa inyo ng mga saserdote ay inyong sundin, subalit huwag niyong tuladin ang kanilang ginagawa. Dahil sinasalita nila at hindi ginagawa. Dahil yung gawa nga mga kapatid, kailangan ay magmumula sa 10 utos. Yun ang gawa na tunay. Yun yung original na gawain. Yung 10 utos, mga kapatid. Tandaan yung mabuti yan. Yan ang tunay, original, at walang katulad na gawain, mga kapatid. Yan ay angat sa lahat ng gawain. Yang 10 utos. Pag nasa iyo yan, mga kapatid, mahal na mahal ka na atin. Hindi ka niya pababayaan, saan ka man tumaro. Sa inyo mga kapatid na palaging nakikinig at sumusubaybay sa palatuntunan ito, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa, na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At yun mga kapatid, ito ay ngayon lang mangyayari. Maririnig ninyo ang isang awit na hinahandog namin sa ating Ama. Yung awit ng paghingi ng tawad. Ipatugtog natin ang awit ng paghingi ng tawad. Iparinig natin sa ating mga kapatid na nakikinig sa pamamagitan lang ng cellphone. Pasan nyo? Bulyon nyo.
puso ko makamtana pagkawal mo sa aking sala pagkakamali nagdulot ng hiya at pasakit sa akin umaamin nagsisisi ako ayaw ko na magkasala sa'yo patawarin mo ako dalangin ko'y iyong sanang tugunin kahit ako'y nagkasala sa'yo patawarin mo ako tugunin mo lamang ang panalangin ko ang lahat ng kasalanan ko'y patatawarin mo lilimutin mo umaamin nagsisisi ako ayaw ko na magkasala sa'yo patawarin mo ako dalangin ko'y iyo sanang tugunin kahit ako'y nagkasala sa'yo patawarin mo ako Ayan mga kapatid, yung awit na pinarinig natin sa inyo. Dahil sinasabi ko nga noon pa, napakahalaga sa programang ito ang ating pakikinig mga kapatid. Pag-unawa, yan, isa pa rin yan sa Ricardo ng pakikinig natin dito, yung unawain natin ang mga salita na inyong naririnig sa maliit na programang ito na ibinaba ng ating Ama dito sa lupa mula sa langit ng mga langit. At ito ngayon mga kapatid, ang mensahe na atin ng mga kailangan na tanggapin sa ating puso at ating pakatandaan mga kapatid, yung kinakailangan natin gawin na halos katulad ng ginagawa rin natin dito sa lupa mga kapatid. Yung bang pag-iipon, di ba? O sino mga marunong mag-ipon dyan? Yung nag-iipon ng pera, yung iba naman, sobra-sobra na yung pera, nag-iipon na ng mga lupain, di ba? Mga alaga. Kasama yan parte ng pag-iipon yan mga kapatid. Pero ating alalahanin din mga kapatid, may pinag-uutos din ng ating Ama sa atin na kailangan ang pag-iipon ay hindi lang dito sa lupa, kailangan mag-iipon din tayo sa langit. At sa papaanong paraan, yan ang tanong ngayon dahil marami yung hindi nakakaalam kung paano yung pag-iipon sa langit. Kasano agurnong at tayo iti jay langit kakabsat. No, Ilocano kay kuma. Kasano tayo agurnong jay langit. Ang iniipon kasi ng mga tao dito sa sanglibutan ay pera, ari-arian, at yung iba ay ang iniipon kasalanan. Karaming mga kasalanan ang ginagawa. Kaya yung
iba napupuno na. Yung iba napapatay ng kapwa din nila makasalanan. Napupuno sa mga naipong pagkakasala sa kanyang kapwa. Ganun din yung ama, mga kapatid, sa atin. Pag napuno na talaga, palagi na lang yung pangaral sa atin, palagi na lang yung turo sa atin na ito ang dapat gawin, ganun yung mga dapat kainin, ganito yung mga dapat salitain, ay hindi natin ginagawa sa araw-araw. Pag ginawa ng ating ama, ay hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos. Ay mapupuno ang ating ama doon sa pagsuway. Ay kailangan ay tayo ngayon ay tatanggap ng parusa, kaparusahan sa mga nagawa nating pagkakasala. Kailangan ay tanggapin yun ng mga gumagawa ng mga ganung bagay. Kailangan marunong tayong mag-ipon. At ang dapat at number 1 natin gagawin, mga kapatid, yung pag-iipon na ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan yung mababasa natin sa Mateo 6:17 hanggang 20, mga kapatid, kung ano yung dapat natin na ipunin. At tingnan natin sa Mateo 6:17 hanggang 20. Yan, hindi ko na kailangan ulitin banggitin sa inyo, mga kapatid, yung dahil talagang kailangan natin yan, yung bullpen at papel na sulatan. Tayo ay nakikinig sa programang ito para kung kayo ay walang ginagawa, kayo, napakagandang libangan ito, mga kapatid. Kung kayo may bakante kayong oras, lalo ganito araw ng Sabado, mga kapatid. Sabado na naman ngayon, mga kapatid. Dito nyo lang ako maririnig sa ganitong araw at oras. Sabado ngayon, October 12. 12 na ba tayo? October 12, 2024, mga kapatid. Ang oras na ngayon ay alas 9:53 ng umaga. Yan. Yan yung ating babasahin patungkol sa pag-iipon, mga kapatid. Matthew 6:17 hanggang 20. 6:17 hanggang 20. Okay. Simulan na natin. Datapat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo. Ito yung pa ikaw ay mananalangin, mga kapatid. Kailangan lalangisan mo yung ulo. Pag-aayuno, yan ay pananalangin, mga kapatid. Ulitin natin. Iti utos Datapat ikaw sa pag-aayuno mo ay langisan mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Dito lang yung nangyayari, mga kapatid. Bago kami manalangin, naglalagay kami ng banal na langis sa ulo namin. Tingnan nyo, may langis yan. Banal na langis yan, mga kapatid. Yan, at yung mukha, yan, na hinihilamusan. Dahil utos yan kailangan gawin. Doon sa 18, upang huwag kang makita ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng ama mo na nasa lihim, at ang ama mo na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. Ikaw ay bibiyayaan, gagantihan ka doon sa ginagawa mo. Dahil pagsunod sa utos ngayon langisan yung ulo, hilamusan yung mukha. Gagantihan ka sa pamagitan ng pagsunod mo. Siyempre, ikaw ay bibiyayaan ng ating ama. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. Utos na naman to, mga kapatid. Na dito'y sumisira ang tanga. Alam mo yung tanga? Yung mga tanga, kung baga sa yung mga kamuti, kung kilala nyo, mga kapatid, yung kamuting bagin, yun ang mga kinakain ng tanga. Sabi sa Ilocano, balatungig ba ang tawag doon? At ang kalawang, yung kalawang naman sa bakal, kung ikaw ay nag-iipon ng mga bakal-bakal yan, kinakalawang. At dito'y ng
nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Dito kayo sa lupa ay nagnanakaw. Naghuhukay yung mga magnanakaw dito sa lupa. Kaya huwag kang magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Ika niya. Na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Mag-ipon ng kayamanan sa lupa, mga kapatid. Ha? Sa 20, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tingnan mo, wala palang magnanakaw doon sa langit, mga kapatid. Kaya ay doon tayo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ngayon, paanong paraan tayo mag-iipon ng kayamanan sa langit, mga kapatid? Ang paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit ay ang pagtupad sa mga utos ng ating Ama. Yun yung pag-iipon. Unang-una, mga kapatid, ay yung pagtupad sa utos, yung oras ng pananalangin, mga kapatid. May oras ng pananalangin. Ha? Ituturo ko sa inyo, mga kapatid, dahil ito yung papel ko, mga kapatid. Dito sa sanglibutan. Magturo kung ano ang ipinagagawa ng Ama. Yung panalangin, mga kapatid, yan ay may oras. At yan ay nakasulat. Tingnan natin doon sa mga gawa, 3:1. Gawa 3:1, mga kapatid. May oras ng pananalangin. May oras nga ng kamatayan, mga kapatid, at oras ng kapanganakan. Ay doon pa kayo sa panalangin. Diba? Kaya lahat may oras. Kailangan alamin lang natin kung ano ang gagamitin o gagawin natin sa mga oras na yon, mga kapatid. At ito yung oras ng panalangin. Ito ay isa na paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Dahil lahat ng utos ng ating Ama yan ay kayamanan, mga kapatid. Lahat ng utos niya. Kaya yan ay ating ipunin. Ipunin natin yan. At yan ay sa langit ang punta, mga kapatid. Ibig sabihin ng pag-iipon natin, kailangan palagi nga sa atin yan. Araw at gabi, mga kapatid. Yung utos na yan, kailangan palagi nga sa atin. Gawa 3:1, mga kapatid. Malalaman natin ngayon kung ano talaga yung oras ng panalangin. Ha? Naiminsahin na ito noon. Pero kailangan nating ulitin, mga kapatid. Para wala kayong maisingil sa aking Panginoong si Isao Ama sa paghuhukom. Yan, sa oras ng paghuhukom. Sa oras at araw. Inihahanda tayo ng ating Ama. Kaya kailangan mag-ipon na tayo ng mag-ipon. Ha? Yun yung pangbayad sa lahat nating mga kasalanang nagawa nung una pang panahon, mga kapatid. Nung mga hindi pa natin alam yung mga utos ng ating Ama. Ito yung pangbayad natin, yung pagsunod sa utos. Yun yung paraan ng pag-iipon. Ito, malalaman natin ang oras ng panalangin. Basahin natin sa Gawa 3:1. Yan, Biblia, mga kapatid. Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. Kanya do, mga kapatid, may oras pala ng pananalangin, ikasyam. Iti oras, iti panagkararag kakabsat, ket maikasyam. Maikasyam, ti oras, 9. Alas 9, mga kapatid. Basta sinabing alas 9, saan man yan tumapat, araw man o gabi, basta alas 9, yan ay oras ng pananalangin. Diba, napakalinaw, nakasulat. Yan. Isang paraan niya ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Alas 9. Hindi lang alas 9, mga kapatid. Yung alas 9, araw at gabi, tanda ang mabuti. At
At kung hindi ka marunong manalangin mga kapatid, mag-message ka dito, bibigyan kita ng panalangin. Yung panalangin na tinuturo ng ating Panginoong si Isaw Ama. Dahil mayroon yung tunay na panalangin mga kapatid. Dito mo lang matatagpuan yon. Hindi lang alas 9 mga kapatid. May isa pa na oras. Yung kabaliktaran ng 9. Andito pa rin sa mga gawa, 19. Sayin natin. 19 ng mga gawa. Kapitulo 10, versikulo 9 ng mga gawa, mga kapatid. Ito pa, yung isa. Yan, alas 9 kanina, mga kapatid, ha? Doon yun sa gawa 3:1. Ito ngayon, dito sa gawa 19, basahin na natin. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin ng may oras na ika-6. Yan mga kapatid. Siguro kilala nyo naman ito si Pedro. Ginawan nga nila ito ng ribulto eh. Si San Pedro sinasabi nila. Ginawan nila ng ribulto. Ito pala ay nananalangin ng alas 6, ika-6. Diba? Ayan, yan mga kapatid, tandaan nyo mabuti. Ang oras na itinakda ng pananalangin, alas 6, alas 9. Araw man yan o gabi. Yan ay isang paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Nautos kanina eh. Narinig natin, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ito yung mga kayamanan. Ha? Yung iba pa, mga kapatid. Yung iba pa, basahin natin. Exodo 20, 1 hanggang 17. Ulitan na naman natin to. Punta tayo sa Exodo 20. Trust tayo. Makikita niyo ngayon dito yung yung kabuuan na kailangang ipunin. Isa-isahin. Hindi ko pwede pagsabay-sabayin ito mga kapatid. Isa-isa. Dapat gawin ito. Exodo 20. Pagtyagaan natin basahin ito mga kapatid. Exodo 20, 1 hanggang 17. Oh. Baka wala kayo kasing Biblia mga kapatid eh. Basahin na lang natin. Baka walang Biblia yung iba sa inyo, wala kang Biblia sa cellphone. Ito maririnig nyo ngayon kahit wala kayong Biblia. Basahin natin. Inuulit ko mga kapatid, ito ay isang paraan ng pag-iipon ng kayamanan sa langit. Simulan natin basahin. Sa Exodo 20, ito ay hanggang, simula 1 hanggang 17. Pakinggan ninyo mga kapatid. At sinalita ng Diyos, yung ating Ama, ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos. Yan, diretsahan natin sasabihin ngayon. Pero ang tawag dito sa atin ngayon, sa huling araw, Panginoon nating si Isa o Ama. Pero ngayon, direktang sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga nakasulat, mga kapatid. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ikaw kapatid na nakikinig. Sino ba ang Diyos mo? Baka may rebulto ka dyan, kapatid. Ibang Diyos yan, hindi ang tunay na Diyos. Diyos-Diyosan yan. Kagaya ng paulit-ulit nating binabanggit, pag hindi tunay na Diyos, Diyos-Diyosan. Dahil ang tunay na Diyos, lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita.
Siya ang nagliligtas. Hindi kagaya nung Diyos-Diyosan, sila ang inililigtas ninyo. Ha? Dahil kinakarga nyo yung Diyos-Diyosan, pag may bagyo, buhat-buhat mo, di ba? Para huwag mabasag. Para huwag mabasa, pinapayungan mo. O di ikaw ang nagliligtas sa iyong Diyos, Diyos-Diyosan. Ikaw ang nagliligtas sa Diyos-Diyosan mo. Pero itong Diyos na sinasamba namin dito, mga kapatid, siya yung nagliligtas. Diba, kakaiba. Hindi kagaya nung sa iba. Pag Diyos-Diyosan kasi mga kapatid, peke yan. Hindi humihinga. Hindi nagsasalita. Hindi gumagalaw. Katulad yan ng truck at truck-truckan. Yung tunay na truck ay talagang umaandar yan. Gumagalaw, nasasakayan. Pero yung truck-truckan, plastic mga kapatid. Peke. Katulad din ng Diyos, tunay na Diyos, at ng Diyos-Diyosan. Ganun yun, kapatid. Huwag kang kakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o nung kawangis man ng anumang anyo na nasa langit o nasa ibabaw sa lupa o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ay ginawang expression na ngayon yan, mga kapatid. Di ba? Pag nadudulas ka lang, ay, Diyos ko po. Sabihin mo gano'n. Pag nagulat ka, ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko naman. Sasabihin, pag nakakita ka ng bata na marungis, mancha, may mga mancha yung mukha, sabihin ko. Sabihin, ay, Diyos ko naman batang ito. Ay, pinabayaan na ng magulang, di ba? Ginagamit mo yung pangalang Diyos sa walang kabuluhan. Ginagamit lang ang pangalang Diyos, ang ating Panginoong si Isa o Ama, ay sa pangangaral at sa pananalangin, mga kapatid. Doon lang yun natin dapat gamitin. Huwag natin gawing expression. Galit ang ating Ama doon. Dahil nakasulat nga dito sa 7, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, hindi kanya ituturing na walang kasalanan. Itinuturing kanyang makasalanan. Pag binanggit mo ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Di ba? Kasalanan yun, mga kapatid. Nakasulat, pinagbabawal. Pag pinagbawal, ibig sabihin, kasalanan. Kasalanan, pag yung ginawa, bawal. Kasalanan niya. Sabi ng mga bata, bad. Bad. No. Yung sabi ng mga bata, pag alam lang bad, no. Ganon. Sana matuto tayo dito. Sa 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yun, yung paraan pa rin pag-iipon yan. Kagaya nito mga kapatid, araw ng Sabat na naman ngayon. Alalahanin, utos alalahanin. Ika nga, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Ito, inaalala palagi dito ito mga kapatid. Tuwing Sabado, naalala natin ito. At ginaganap. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong mga gawain. Ngunit ang kapitong araw pala, ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong
taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang bayan. Kailangan pa ba nating paliwanag? Yung Sabat. Ay ikapitong araw pala yung Sabat. Tingnan natin sa kalendaryo kung ano yung ikapitong araw mga kapatid. Lingunin natin yung kalendaryo. Ano yung ikapitong araw na inyong makikita dyan? Sabado. Diba, Sabado. Ang unang araw, Linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Oh, ito, Sabado. Ikapito pala Sabado. Yung unang araw mga kapatid, Linggo. Tingnan yung kalendaryo nyo mga kapatid. Kung ano yung nakasulat na unang araw. Ay ikapitong araw pala, yung pala yung Sabado. Ngayon mga kapatid, ikapitong araw. Kaya ito, dito naman natin ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong si Isaw Ama sa makabuluhan. Dahil yun yung utos. Huwag gagamitin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Ito, may kabuluhan ito mga kapatid dahil itinuturo natin dito kung ano yung pinag-uutos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Panginoong Diyos yung nakasulat. Dito na tayo sa 11. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw, na ano pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Pinagpala pala ng Ama itong araw ng Sabat na ito at pinakabanal. Banal pala itong araw na ito. Kailangan huwag nating lalapas-tanganin. Kailangan yung banal ating igagalang mga kapatid. Dahil pag hindi natin iginalang yung banal, ay yung nagpapabanal ay ang ating Ama. Yung Ama na nagpabanal, ayun naman yung kalaban natin. May laban ba tayo sa ating Ama? Anong pwersa ang magagamit natin sa Ama? Ay lumikha sa atin. Kaya yung anumang tinawag ng ating Ama na banal, igalang natin yan. Para wag tayong maging lapastangan sa ating Ama. Para biyaya lang ang ating tatanggapin sa araw-araw. Saan na tayo? 13? 12. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Alam niyo mga kapatid, itong paggalang na ito, may limitasyon ito. Paggalang sa ama at ina. Pag nalaman natin ang 10 utos na ito, tingnan natin kung ito'y dala-dala ng ating magulang, ng ating ama at ina. Small a, mga kapatid. Ama at ina dito sa lupa. Iba yung ating ama, capital A yun sa langit. Yun yung kanya, ama ng mga ama, mga kapatid. Yun yung kagalang-galang. Pagdala-dala ng ating mga bagulang, mga kapatid, itong 10 utos, dapat talaga natin igalang. Pero pag hindi nila dala-dala ito, itong 10 utos, ay piliin lang natin yung mga kilos nila at sinasalita nila nakagalang-galang mga kapatid. Hindi yung buong pagkatao nila ay ating igagalang, hindi ganun mga kapatid. Pero kung umaayon sa 10 utos, yung lahat ng kanilang sinasalita at ginagawa, talagang kagalang-galang din dahil naging anak siya ng ating Ama. Nakagalang-galang sa lahat ng kagalang-galang ng ating Ama. Ayun, yun ang paraan ng paggalang mga kapatid. Kaya suriin din natin ang ating mga magulang kung sila sumusunod sa utos ng ating Ama. Dahil ito ang kailangan ng bawat isa sa atin. Maliit man o malaki, matanda man o bata, kailangan ito mga kapatid. Ayan. Sa 13, huwag kang papatay.
Ito pa yung mga paraan ng pag-iipon sa ng kayamanan sa langit. Huwag kang mangangalunya. Yun. Huwag kang makikiapig. Pag di mo asawa, huwag mo sisipingan. Ha? At kung hindi ka niya asawa, kung ikaw man ay babae, huwag kang papasiping. Yun yung paraan ng pangangalunya. Dahil ang nagsisiping lang ay mag-asawa. Kung babae at lalaki. Kung paano kung parehas babae, ay huwag gagawin yung ginagawa ng mag-asawa. Kung parehas kang babae na magtabi sa pagtulog, huwag gagawin yung ginagawa ng mag-asawa. Kung parehas kang lalaki, ganun din. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Madikag pagpabasol, di pa daw mga tao, nauwan iti. Umno nga ebidensyam, nauwan na aktualam. Basta wala kang ebidensya. Huwag kang madikag pagpabasol, huwag kang magbibintang sa Tagalog. Sa Ilocano, madikag pagpabasol. Awan ti na target, winong napigsa, nga pamaniknik mo. Ebidensya. Kasjay. Huwag mong hahangadin o iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ngayon, mga kapatid. Tandaan nyo mabuti ito. Dahil pag ang bawat isa sa atin ay merong ganito, alam natin ito. Tayo ay nag-iipon ng kayamanan sa langit, mga kapatid. Ito yung miksa ng kaligtasan na ating inaasahan na darating sa atin. Asahan mo na darating sa iyo ang pangako ng ating Ama kung itong lahat ng ito nating nabanggit ay nasa atin, nasa bawat isa sa atin. Bawat isa, kailangan alam ito. Kaya ito ang natatanging payo ngayon, mga kapatid. Matuto lang tayong bumasa at sumulat. May pag-asa ka ng maligtas. Kung hindi ka naman talaga marunong, ay sumunod ka na lang sa mga nakikita mong ginagawa ng marurunong na mga pinagagawa ng ating Ama. Tuladin mo na lang sila. Kung gusto mo ring maligtas, diba? Dahil ang kaligtasan ngayon at ang kapahamakan magkasabay nandito ngayon sa lupa, mga kapatid. Kaya bahala ka na kung anong pipiliin mo. Yung kapahamakan nandyan sa cellphone, kaligtasan nandyan din sa cellphone, mga kapatid. Makinig ka lang dito, paniwalaan mo, gawin mo, napakinggan mo rito, ligtas ka na, wala ka ng ibang kakailanganin pa sa buhay. So, sabihin mo, kailangan mong magbahay ng ang dingding ay makapal na bakal para hindi ka tamaan ng mga missiles. Kaya magbabahay ka sa ilalim ng lupa para maligtas ka. Malabong mangyari yun kung hindi mo susundin yung 10 utos, mga kapatid. Kung hindi ka makikinig dito at susunod. Yan. Yung nandun pa sa Jeremias 17:27, ay mababasa pa tayo dito. Jeremias 17:27. Pagkatapos yan, lampas ng ano yan, mga awit. 17:27. Yan, dalawa pa tayong mensahe.
Jeremias 17:27, kita nyo. Basahin agad natin para sa paghahabol natin ng oras. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat at huwag mangagdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayon magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang mga palasyo at Jerusalem at hindi mapapatay. Gusto niyo mga kapatid? Apoy, nagpudot pa kapatid. Tingnan yung mga nangyari sa Israel, ano pa, ang mga permit apoy dyan, basta gubat, lagi building, gurug na ida kakabsa. Yung missiles kasi, apoy yan na napakalakas. Yung impact niya pag pumutok ay talagang bagsak yung mga building kapag malalaki yung tatama. Kaya mapapasigaw ka na lang. Andyan na naman. Sigaw ka na naman. Buti nga sa ibang bansa, may nag-a-alarm kapag may dumarating ng mga missiles. Apoy ang dala nun mga kapatid, maniwala kayo sa akin. Kaya tingnan nyo, lahat ng tinatamaan sunog. Diba? Wasak. Na yung impact ng apoy. Kaya magsusulsul ang ama ng apoy dito, nandito sa Jeremias 17:27. Magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon at pupugnawin niyaon ang mga palasyo sa Jerusalem at hindi mapapatay. Akala ng iba sa Jerusalem lang pala. Alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naabot o narating ang banal na kasulatan, ang Biblia ay nakarating sa inyong bayan, ibig sabihin, sa Jerusalem kasi saka sa Israel ay nakarating yung mga salita ng ating Ama. Nakarating ang utos ng Ama. Pag tinawag kang Israel, Jerusalem, bayan ng basta mga bayan nabanggit dito sa banal na kasulatan, ibig sabihin nakarating doon sa bayan na yun ang salita ng Ama. Kaya Jerusalem ka man o hindi, at yung mga salita ng Ama, yung Biblia nandyan sa bansa ninyo, kagaya itong bansa natin Pilipinas, wala tayong pinagkaiba sa Israel at Jerusalem, mga kapatid. Dahil yung salita ng Ama nakarating din dito, at nandito nga ngayon. Huwag yung sabihin na ay Jerusalem lang pala ay yung utos pala ay sa Israel lang, ay Pilipinas naman ito. Hindi ganun kapatid, huwag kayong umasa sa ganung pananaw. Dahil kung saan nakarating ang utos ng ating Ama, lahat ng bansa na pinuntahan niya, kasama sa kanyang pinangakuan. At lahat ng narating ng kanyang mga salita, kasama din sa kanyang mga pinangakuan, mga kapatid. Parusa man o kaligtasan. Kaya nga sabi niya, pangaral sa buong bansa ang kanyang mga salita. Kaya yung buong bansa, ito sanglibutan. Nagkalat na ang banal na kasulatan. May maliit at malaki. Kaya huwag natin isipin, kagaya na inuulit ko mga kapatid na sinasabi, ng mga kaparusahan at ang mga utos sa Jerusalem lang at Israel, hindi ganun. Dahil kung doon lang yung utos, hindi sana nakarating dito ang banal na kasulatan, mga kapatid. Wala sana rin. Dahil para sa lahat ang utos, kaya nakarating din sa atin. Dahil yung mga tao sa Jerusalem, mga tao sa China, mga tao dito sa Pilipinas, pare-parehas ang lilikha ng Ama. Nangangailangan din ng kaligtasan, mga kapatid. Para walang maisisi ang mga tao, yan ay kinalat ng ating Ama, yung kanyang banal na kasulatan at itinransfer sa iba't ibang lingwahe o salita para ang lahat na makabasa ay makaunawa at may itinalaga siya
na tagapag-transfer, tagapagpahayag kung ano yung mga gawin at salitain, kainin. Yung tatlong bagay na yun ang kuwan eh. Kailangan pagsanasamahin natin kung ano ang dapat salitain, kainin, gawin. Gagamitin natin doon na number 1 na yung pangunawa. Unawain lang natin na ang pagpapahinuhod ng ating Ama sa atin. Ito'y paraan ng pagpapahinuhod. Alam mo ba, ibig sabihin ng pahinuhod? Pagpapakumbaba, pagmamakaawa ng ating Ama. Ilang libong taon na. Ilang libo-libong taon na ito. Kung kukwentahin. Ay simula sa ating Panginoong si Isa ay mahigit ng 2,000 taon eh. Dahil nung ipinanganak ang ating Panginoong si Isa, ay yun yung pasimula ng talaan. Record. Yung nagpasimula ng talaan. Nung ipanganak. Doon nagsimula ang year 1, year 2, day 1 ng year 1. Nandun, yung talaan. Kaya nang magsimula dun sa paglabas ng ating Panginoong si Isa, nung inilabas ng ating Ama, hanggang ngayon ay 2,000 taon na. Diba? 2024 na ngayon. Yung simula ng talaan. Ay iba, ano yung panahon pa ni Eva, Adan, saka yung mga kay Moises, yun, ilang taon pa yun. Kaya 1,000 taon na rin nakaraan mga kapatid. Pero yung pangako ay pagkatapos ng 2,000 taon, hindi aabot ng year 3,000 ito mga kapatid. Paiikliin ito ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan na, paghuhukom na. Paikliin ito. Huwag kayong mainip. Darating na yung paghuhukom. Huwag kayong mainip. Kung gumagawa ng mabuti, magtiis. Magtiis ang kawakas. Makakasama yung kaligtasan. Yun yung mga maliligtas. Gawin natin nang walang bulong-bulong ang mga bagay na ito. Pagtiisan natin. Huwag tayong makalimot o magsawa man upang makumpleto at mapuno ang ating sisidlan na ipunan ng mga kayamanan sa langit. Ang mga bagay at utos na ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang kanyang hahanapin sa bawat isa sa atin upang ating patuloy na magawa ang lahat ng ito. Tutukan natin ang nakasulat sa aklat ng mga gawa 3:22, 23. Alam nyo na yun mga kapatid. At yung nasa Hebreo na ating babasahin, 10:28. Ulit natin, Hebreo 10:28. Ulitin natin, napakahalaga kasi nito eh. Tama ba yun? 10:28. Hebreo. Basahin natin mga kapatid. Dahil tayo ay ating sinariwa yung 10 utos na naman ngayon mga kapatid, at baka sabihin ninyo lumang tipan na yan eh. Yun yung mga turo kasi ng mga pastor na mga nauna sa akin. Sabi nila sa bagong tipan ka magbasa, kanila, huwag sa lumang tipan. Yung 10 utos wala yan sa bagong tipan. May bagong tipan ba? Wala pang bagong tipan mga kapatid. Ang bagong tipan ay yung manatili ang utos ng ating Ama sa ating puso at isip. Yun, nabago na yung ating puso. Nabago na yung ating isip. Nabago na
nakipagtipan ng ating Ama sa atin na tayo ay maging bago. Manatili na tayo. Huwag na tayong sa pagsuway. Huwag na tayong sa pagsuway sumawa. Sa pagsunod na tayo. Dahil yung pagsuway, luma na eh. Ang bago ngayon yung pagsunod, mga kapatid. Kaya ito yung ating mababasa doon sa Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Hindi mga kapatid. Ito yung kahalagahan ng ating mensahe ngayon at sa inyong lahat ng mga nakinig, mga kapatid. Ha? Ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ang lahat. Siya nawa at siya. Ayan, kagaya ng ating nabasa kanina mga kapatid, ay merong magpapatutuo sa mga kautusan ni Moises na naririnig ninyo sa inyong maliit na lingkod. Yan mga kapatid, hanggang sa muli, tayo ay magkikita-kita sa ganitong oras at araw. Taas natin ang ating pananaw. Sabay-sabay tayong magpapatuloy. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at